Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-qiyamatus sugrah. At tiyatalaki pa rin natin yung mga fitna na nangyari sa umma ng mga Muslim. At tiyatalaki na natin yung mga aral sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. So natalakay na natin yung ilang mga bahagi nito. Na una, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinabatid na niya kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu na meron ngang darating sa kanya na sakuna. Kaya nung dumating yung panahon na mapapatay na si Uthman bin Affan radiyallahu anhu, tinanggap niya na ito ng buong pagtanggap. Hindi na siya nanlaban. Siyempre, ito ay special lamang kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu na hindi siya nanlaban dahil alam na niya na ito na yung katuparan ng binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, dahil sa kaalaman na ito ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, hindi na siya nagtangkanga na magtanggol sa kanyang sarili at kahit yung mga sahaba ay itinanggi niya na magtanggol sa kanya. At pangatlo, ang mga sahaba ay walang anumang kinalaman sa pagpatay o pagpaplano sa pagpatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Kahit yung sahaba, pangunahing sahaba na binibintang nila sa kanila yung kinalaman dito, si Muhammad bin Abi Bakar, na anak ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, wala siyang kinalaman dito. Wala siyang kinalaman dito. At kung may kinalaman man siya, hindi rin siya sahaba. Kasi tiningnan ko uli yung nireview ko yung sira ni Muhammad bin Abi Bakar, pinanganak siya 631. Na matay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 633. So 2 years old lang siya, baby lang siya nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi talaga niya nakasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero despite that, wala nga siyang kinalaman, anumang kinalaman sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yun ay ibinibintang lang sa kanya. Nang sa gayon ay magkaroon sila ng maisasangkot na sino mang sahaba na may kinalaman sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sa sumunod na mga aral, Rabi'an, wali ajli matakarrara min bara'atis sahaba. At dahil sa mga napagtibay nga natin na walang kinalaman ng mga sahaba na anuman sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu, takarrara min bara'atis sahaba min katli Uthman musyarakatan aw tasabbuban aw ridan. So wala silang kinalaman sa pagpatay sa kanya. Wala silang kinalaman sa anumang pakikisama o kaya pag-aambag upang magawa ito. Wala silang anumang dahilan para patayin si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu at walang sino man ang nalugod. Walang sino man sa kanila ang nalugod na mapatay si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pagkatabita anna ta'ifatun minas sahaba al-ajilla la'anat katlata Uthman radiyallahu anhu. Bagkus ang napagtibay pa nga ay isinumpa ng mga sahaba ang mga pumatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Isinumpa nila. Wa wasafahumul ulama bima yaliku bihim. At inilarawan sila ng mga ulama sa paglalarawan na marapat sa kanila. Sa paglalarawan na marapat sa kanila. Iniulat ni Imam Ahmad sa kanyang Musnad, merong isang chapter doon, yung Fadailus Sahaba, kahigitan ng mga sahaba. Bisnadin sahih. Sa sanad na sahih, min tariki Muhammad bin al-Hanafiyah. Iniulat ito ni Muhammad bin al-Hanafiyah. Balaga aliyan anna Aisyata tal'anu katalata Uthman fil marbad. Nakarating daw kay Ali radiyallahu anhu ang balita na
isinusumpa raw ni Aisha radhiyallahu anha ang mga pumatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu doon sa Marbad. Na dahil dito nang nabalitaan ito ni Ali radhiyallahu anhu, farafa'a yadayhi hatta balaga bihima wajhahu. Iniangat ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ang kanyang dalawang kamay malapit sa kanyang muka at nagsabi si Ali, wa ana al-anu katlata Uthman. Wa ana al-anu katlata Uthman, at ako rin isinusumpa ko ang mga pumatay kay Uthman. La'anahumullahu fi sahli wal jabal. Insumpa nawa sila ni Allah sa mga kapatagan at sa mga kabundukan. So nasaan man sila, isumpa nawa sila ni Allah. Qala marrataini aw thalathan, at tinulit ito ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ng 3 ulit. Okay? So kahit si Ali, hindi siya nalulugod sa pagkakapatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, na siya ngang ibinibintang sa kanya ng Khawarij na kumbaga walang ginagawa daw si Ali para mapanagot yung mga pumatay kay Uthman radhiyallahu anhu. So meron siyang ginagawa. Yung nga lang, limitado yung maaring gawin ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. At ito rin yung naging dahilan nga nung Ghazwatul Jamal, nang tumungo ng Iraq sina Aisha at yung iba pa sa mga sahaba para kumbaga kulitin si Ali bin Abi Talib na gumawa na ng paraan para maparusahan ng mga pumatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. At habang naglalakbay sina Aisha, nagawa nila na makalaban yung ilan sa grupo ng mga pumatay kay Uthman at napatay nila mga ito. Pero dahil sa kalituhan, sa kaguluhan, yung mensahero ni Ali, napatay din nila. Yung ambassador kumbaga ni Ali, napatay nila. At napakalaking ito. Napakalaking kumbaga kasalanan ito. Kahit sa mga kuffar, hindi ka pwedeng papatay ng messenger o nung ambassador o ng consul ng sino mang bansa. Kahit kalaban mong bansa, hindi pwede. Kahit kalaban mong bansa, naroon sa bansa mo, meron silang embassy doon o meron silang consulate doon o nandun sila para sa isang meeting, hindi mo yun pwedeng sasaktan, hindi mo yun pwedeng pipinsalain. Pero nangyari, napatay yung mensahero ni Ali bin Abi Talib, at dahil doon sinalakay na rin ni Ali bin Abi Talib sina Aisha. At kasama ni Aisha doon sina Az-Zubair bin Al-Awwam, sina Talha bin Ubaidillah, marami sa mga malalaking sahaba. Napatay silang lahat. At napatay ang marami sa kanila, siyempre patraidor din, dahil hindi naman nag-utos si Ali, napatayin sila o ubusin sila. Kumbaga, inihanda ni Ali yung kanyang mga sundalo, at kumbaga nagkaroon na lang dahilan para labanan sila. Pero hindi yun nakikilala natin yung mga sahaba, hindi sila basta-bastang magpapatayan. So inihanda lang niya yung kanyang mga sundalo para pumunta doon. Pero yun nga, nakahanda silang lumaban, at yun nga, nagkaroon nga ng labanan. Natalo doon sina Aisha. At ipinahatid ni Ali bin Abi Talib si Aisha pabalik ng Madina. So sa isa pang inulat naman ito ni Imam An-Nawawi, wa amma Uthman radhiyallahu anhu fa khilafatuhu sahihatun bil ijma'. Tungkol naman sa khilafa ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ayon sa sinabi ni Imam An-Nawawi, ang kanyang khilafa ay tama. Ito ay sa ijma' ng mga Muslim. Tama, ibig sabihin, tama na siya ay naging khalifa at tama ang naging kanyang pamamahala, insyaallah. Yun nga, yung nagkaroon man ng punarito yung mga tao, yung nepotism lalong-lalo na, isa ito talaga sa katangian na pinakakamuhi-muhi sa tao, nepotism, yung ilalagay mo yung mga kamag-anak mo sa mga posisyon ng kapangyarihan, kahit merong mas qualified.
So yun nga, nabanggit na natin, nangyari yun sa panahon ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Marami sa mga kamag-anak niya naging gobernador o nailagay sa matataas na pwesto kasi ubos na yung mga sahaba. Halos noong panahon niya. Patay na sila lahat halos. Ang mga sahaba ng panahon ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Pero yun nga, tama pa rin ang kanyang khilafa, insyaallah. Tama ang kanyang khilafa. Wa qutila madluman. Tama ang kanyang khilafa at siya ay napatay sa maling kadahilanan o maling kaparaanan. Wa qatlatahu fasaqa. At ang pagkakapatay sa kanya, kumbaga, wa qatalathu fasaqa, ang mga pumatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu ay tinuturing na pinakamasasamang mga tao kahit sa ummah na ito. Lianna mawjibat al-qatl madbutah. Dahil ang mga dahilan upang mapatay ang sinuman o kaya ay mapatawan ng parusang kamatayan ng sinuman, lahat ng ito ay madbuta. Lahat ng ito ay nakatakda na. Lahat ng ito ay merong batas. Hindi ka pwedeng papatay na lang ng kung sino-sino. Hindi mo type C Nuh Caparino, babarilin mo sa ulo. Hindi mo type C ganito, babarilin mo sa ulo. Hindi ganun kadali yun. Okay? Hindi pwedeng ikaw ang tagapaghatol. Hindi pwedeng ikaw din ang berdugo. Magkaibang tao palagi yun. Magkaibang tao palagi yun. Yung mga tao na inilalagay nila yung kanilang batas, nilalagay nilang batas sa sarili nilang mga kamay, walang alam sa Islam yun. Walang alam sa Islam. Hindi yun mga bayani, yun ay mga kriminal. So ang pumatay sa kanya ay mga makasalanan. Dahil nga ang anumang uri ng pagpatay ay mayroong mga batas dito. Walam yajri minhu radiyallahu anhu ma yaktadi. At walang anumang katangian si Uthman bin Affan radiyallahu anhu na magiging dahilan na siya ay maaring mapatawan ng karusang kamatayan. Nalala ko yung napaligiran na nung mga kalaban yung bahay ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Isa sa mga huling ginawa niya. Sinabi niya dun sa mga tao, kilala ba ninyo kung sino ako? Hindi siya nagyayabang. Kumbaga sinasabi niya, kilala ba ninyo kung sino ako? Nang ibig niya sabihin dito, kumbaga pinapakilala niya ang sarili niya nang sa ng mga tao ay matatauhan na siya ay kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung matatauhan, kumbaga, aalis na doon sa grupo na yun. Kasi sinasabi nga natin, tanggap na ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu na mapapatay siya sa araw na yun. Ngayon sinasabi niya lang yun para yung mga tao na matatauhan, aalis sila. Hindi na sila sasama doon sa grupo na gustong pumatay sa kanya. Kaya niya yung sinasabi. At kabilang doon sa mga huli niyang sinabi, nalaman ba ninyo na ako ay gumawa ng ganito o gumawa ng ganyan para patawan niyo ako ng parusang kamatayan? Yun yung kahulugan ng huli niyang mga sinabi. At yun din yung kanyang ikinamatay. Yung araw din na yun yung kumbaga yung araw na siya ay namatay. So yung mga bagay na yun, kumbaga, na sinabi ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, kumbaga hindi niya sinasabi para manumbat. Pinapaalala niya sa mga tao kung sino siya, nang sa gayon yung sino mang merong pananampalataya ay umalis na doon at huwag sumali sa pagpatay sa kanya. At yun din, para mapaalalahanan ng mga tao na wala siyang anumang ginawa na magiging dahilan na karapat-dapat siya sa pagpatay o sa parusang kamatayan. Kasi titingnan nga natin, di ba? Sige, yung mga tao na pumaligid sa bahay ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, nagkaroon ba sila ng paglilitis? Nagkaroon ba sila ng pag-iimbestiga? Tumawag ba sila ng mga saksi na ginawa nga ni Uthman ang kanyang mga pinaggagawa? At pinakamahalaga, binigyan ba nila si Uthman bin Affan radiyallahu anhu ng pagkakataon na may pagtanggol ang sarili niya? Wala lahat. Pinatay lang nila si Uthman bin Affan radiyallahu anhu nang walang
kumbaga walang proseso. Basta trip lang nila. Ang pagkakapatay kay Uthman, kumbaga walang pinagkaiba doon sa napagtripan lang na binaril. Walang kapararakan, walang saysay na pagkakapatay sa kanya. Walang saysay, ibig sabihin walang dahilan, walang motibo, wala naman siyang atraso, wala siyang kasalanan, basta pinatay lang siya ng mga tao na galit sa kanya o merong mga pakana laban sa kanya. At syempre kasama na rin doon yung mga nalinlang na mamuhi sa kanya. Kaya nga, tama nga yung kasabihan democracy is the tyranny of the uninformed. Pag nasobrahan ng demokrasya ang mga tao, wala kung sino-sino na lang yung papakinggan nila. Yung malakas magsalita, yun lang yung papakinggan nila. At kapag mahina ang pamunuan, babaloktot lang ito ng babaloktot para umayon doon sa kagustuhan ng mga tao. Bandang huli, walang mangyayari sa kanila. Bandang huli, walang mangyayari sa kanila. Walang mangyayaring totoong demokrasya. Bandang huli, anarchy ang kahihinatnan. Kawalan ng batas. Yung pagkawala ng rule of law. Kaya kapag ang namumuno, maninindigan, hindi ito ibig sabihin na kapag naninindigan ang pinuno ay nagiging mapang-api na siya. Hindi ganun kagad-agad. Dahil ang paninindigan ng pamumuno o ng pinuno at ang kanyang pagiging tolerant sa mga nasasakupan niya, yun ay naayon sa kung ano ang hinihiling ng pagkakataon. Kung mali siya, yung pinuno, tama yung mga tao, edi magbigay siya. Pagbigyan niya yung mga tao. Pero tama siya at mali yung mga tao, edi manindigan siya. Hindi yung pabago-bago, nagbabago-bago yung batas dahil lang sa sinasabi ng mga tao. Bakit natin pakikinggan ng mga tao? Yung marami sa mga tao, wala namang alam. Kaya nga yung demokrasya, palpak na sistema ng pagpapatakbo ng Estado. Sa totoo lang. At marami ng paraan, kumbaga, na ginawa ang mga tao para ang demokrasya, kumbaga, ay ma-refine nila. Ma-refine ang demokrasya. So, nire-refine nila ito, pero hindi Kahit anong refine nila, ang anumang sistema ng mga kuffar sa politika na hindi naman Islamiko o walang batas ng pagiging Islamiko, wala, kaguluhan lang ang dadalhin. Ano bang mangyayari sa demokrasya? Sino ba yung mga bumoboto? Mga taong may alam ba ang bumoboto? Karamihan dyan mga bobo rin, mga tanga. Ang iboboto nila, yung huling pangalan na naalala nila. O, tingnan nyo nga, sinong number 1 ngayon na senador na nalo sa eleksyon? Sino? Robin Padilla. Bakit? Ano bang ginawa ni Robin Padilla na pakinabang sa kanila? Wala, kilala nila Sino yung mga karamihan mga senador ngayon? Kung di artista, broadcaster. Sino-sino o kaya mga tao na palaging laman ng balita. Sila yon. Tingnan nyo, mga artista, sino-sino ngayon, artista ngayon? Si Robin Padilla. Si Lito Lapid hanggang ngayon, artista pa rin. Tapos mga tao na palaging laman ng balita. Bato de la Rosa, Bongo, Risa Hontiveros, laging laman ng balita. Tapos mga galing sa media, Tulpo, tsaka si Legarda, senator yata siya ngayon. Tapos yung mga mga dating may hawak ng dating nasa gabinete. Marami rin sila. So kasi sila yung mga pangalan na naalala ng mga tao. Si Budot, si Bong Revilla, sila pala, mga tarantadong to nandun pala. Si Bong Revilla, si Ejercito, si Jinggoy, Villar, Magnanay, nandun. Si Mark Villar, tsaka Cynthia Villar, magkapatid. Cayetano, parehong nandun. So, walang kwenta yung demokrasya. Kaya dito sa Al-Hijra, kung ganun tayo, yung batas natin dito depende sa mood ni ating o depende sa dami ng nagrereklamo, yung batas natin, walang mangyayari sa atin. Walang mangyayari sa atin. Parang nangyayari kasi ngayon, di ba dati, pagbabayad ng kuryente, may toka-toka.
Tinatanong ko sila, bakit ganyan? Nagre-reklamo eh. Tapos ngayon, nalaman ko na naman, pati pagko-compute ng kuryente, may toka-toka na rin. Bakit ganyan? May nagre-reklamo eh. Parang yung si Manong tsaka si Ating, tuwing may magre-reklamo, katwiran nila lagi, puro ka reklamo, ikaw na gumawa. Hindi pwedeng ganun. Hindi mo pwedeng i-democratize ang yung trabaho ng admin. Simple lang eh. O kung may nagre-reklamo, ba't ganyan yung singil? I-justify mo. Ipaliwanag mo na maayos. Bakit ganyan yung singil? O may reklamo yung tao, walang submitter, edi kapitan mo ng submitter. Ganun kasimple, ganun kadali. Di ba? Hindi yung kumaga, wala eh. Sa totoo niyan, nang dumating ako rito, ganyan na yung sistema yung nabutan ko eh. Hindi rin ako talaga masyadong nakikialam sa mga desisyon nila dito. Inayaan ko lang si Mano o sino mang gusto niyang gawing aliporas niya na yung magdidesisyon dito. Kasi kilala kabisado yung ugali ni Manong, hindi niya gusto yung palagi siyang tinataliwas. Kung tataliwasin ko naman siya lalo, inilayo naman niya yung sarili niya sa akin. Mahirapan din naman ako makipagdiplomasya sa kanya. So, ginaganon-ganon ko lang siya. Buti naman nahilot ngayon na konti. Mabuti na nabanggit ko na rin yun eh. Kung si Manong ganyan, tapos walang dahilan para tablahin natin, kumbaga, o traidorin din natin. Lalo naman si Uthman. Di ba? Lalo naman si Uthman. So, ibig sabihin, yung mga tao talaga na pumaligid sa bahay ni Uthman, radiyallahu anhu, yung ginawa nila na yun, wala na. Na tangay lang sila ng agos, ng bugso ng damdamin, demokrasya ang nangyari. So ginusto ng marami sa kanila, mas marami sa kanila, majority wins. Ginusto ng majority sa kanila na patayin si Uthman. Ayun na, pinatay nila si Uthman. Hindi pwede. Ang Islam hindi democracy. Ang naging dahilan o naging sistema kung paano napili yung mga pinuno sa Islam, meritocracy, kumbaga. Kung sa pinakamalapit na terminolohiya ng kuffar, meritocracy. Ibig sabihin, merit ang pinagbabatayan. Kung yung ambag, kung gaano ka naging kahusay sa iyong trabaho, ikaw yung karapat-dapat na maging pinuno. Pero sa demokrasya, wala. Sino yung pinakamakapal ng mukha, yun ang magiging pinuno. Yun ang mananalo sa eleksyon o kaya yun yung magpipilit na iluklok niya yung sarili niya para maging pinuno. At ganyan nangyayari madalas. Hindi lang sa politika, pati sa mga kumpanya, sa mga korporasyon. Pati Islamic Center ganyan Kaya ayoko may kinalaman na sa Islamic Center Puro basta wala, nasa dulo na talaga tayo ng panahon. Nasa dulo na tayo ng panahon. Ang kapangyarihan ay may lalagay talaga sa mga hindi karapat-dapat. Di ba yung hadith? Idha du'atil amana fantadirus sa'a. Kapag nawala na ang amana, hintayin na ninyo ang dulo ng panahon. Kapag nawala yung amana, ang amana na tinutukoy dito yung pamumuno. Kapag naibigay ang pamumuno sa mga maling tao, sa incompetent na tao, o masamang tao, yun na, dulo na yun ng panahon. Kaya maaari natin masabi na pagkapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu, kasi nga, nakita natin yung unang bugso ng masamang resulta ng demokrasya. Pero siyempre, inuunawa natin dito, yung demokrasya na tinutukoy natin dito, yung demokrasya na nasobrahan yung mga tao sa pagpipilit ng kanilang mga karapatan o pagpipilit na marinig yung kanilang mga hinaing o kanilang mga tinig. Kasi may demokrasya naman sa Islam kahit papaano. Di ba, ang mga khalifa, naging demokratiko sila kahit papaano. Kumbaga itinutukoy natin ditong demokrasya, yung pagbibigay ng karapatan sa mga tao na magsabi ng kanilang mga hinaing. Di ba, tingnan nyo na lang sa panahon ni Abu Bakar at ni Omar, yung mga tao malapit kay Omar at magsasabi na lang ng gusto nilang sabihin. At hindi sila natatakot na sabihin yun kay Omar. Kasi alam nila na makatarungan si
Omar. Kahit laban sa kanyang mga gobernador o minsan laban pa kay Omar. 'Di ba yung yung hadith, nandun din yun sa Omar series. Yung merong babae na nagpayo kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu. So nakinig si Omar do sa payo nung babae. Matuwid naman na babae din kasi. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Pero yun ay patunay na, yun nga, kung ano yung kabutihan, kumbaga yung pinagmamalaki nila sa demokrasya. Meron din sa Islam. Pero yun nga, sa Islam, nilalagay natin sa tama yung mga ganong mga bagay. So nga si Uthman, wala siyang anumang atraso sa mga tao na pumatay sa kanya. Wa inna qatalahu hamjun waruaun min gawgail kabail. Yung nga, ang pumatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu, yung mga walang kwentang tao. Mga tao na wala namang nalalaman sa pamumuno, walang nalalaman nga ang marami doon sa relihiyon. Kumbaga, yung pinakahamak, sila yung nagdesisyon na patayin si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. At gayon din sila yung usaflatul atraf. Sila yung pinakamababa sa mabababa, awal ardal. Sila yung mga tanga, mga bobo, walang mga mangmang at walang nalalaman sa anumang bagay. Watahsabu wa kasadu min misrin faajizatis sahabatu alhadiruna an daf'ihim. So naging kapangyarihan nila sa panahon nga na yun ay ang kanilang dami dahil nagtipon sila mula sa iba't ibang mga lugar at ang mga sahaba ay wala nang nagawa upang ipagtanggol nga si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pero syempre gusto rin naman ni Uthman na umalis na sila para matupad yung na banggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya na mangyayari sa dulo ng kanyang buhay. Fahasaruhu hatta kataluhu radhiyallahu anhu. Yung nga sinalakay nila si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu hanggang sa napatay nila si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. So ito ay nandoon sa syarh, paliwanag ni Imam An-Nawawi sa mga hadith ni Imam Muslim. So marami pa tayong mapupulot na aral mula sa pagkakapatay ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kasi dito maraming mga bagay na nangyayari ngayon. Merong parallels doon sa nangyari kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maraming aral tayo na applicable sa mga nangyayari sa panahon ngayon, alhamdulillah. Kaya tinatalakay natin ito ng mas malalim at mas malawak, inshallah. So tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.